Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ayan po, bangon na po mga Oragon. Bangon Oragon para sa bagong Bicolandia. Bangon Oragon para sa bagong Naga. Muli po pagbati po ng pinagpalang araw mula po sa inyong lingkod, Pastor Joshua Navarro at Iensa ng Jesus is Alive Community. Shoutout po pala sa PNP Ragay Municipal Advisory Group na po lagi nating kasama sa pagpapanatili ng peace and order. Kay Sir po Camarote, Technical Director Head. Welcome po kayo sa programang Biyaya sa Pagkaaga, hatid sa inyo ng 91.9 BBS DWLB Radio Station. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan ko pong weather lang. Yung lagi po sinasabi ni Kuya Kim Atienza, weather lang. Pero bago tayo magsimula, tayo po ay sandali munang manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, muli po nagpapasalamat kami sa napakagandang araw na yung pinagkaloob sa amin, sa bawat lakas na yung pinagkaloob para aming magampanan ng maayos ang aming tungkulin sa araw na ito. Aming panalangin po yung paggabay ngayon pa lamang po at pagsama sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita na nagbibigay sa amin ng tibay, nagbibigay sa amin ng tatag at ng pag-asa. Panginoon, nawa magtimo sa aming mga puso ang mga sasabihin mo sa amin sa araw na ito. Pagpalain mo na ang bawat isa nakikinig at makikinig pa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming panalangin. Amen. Amen. So yung atin pong pag-uusapan ngayon ay weather lang. Ano po, tayo po'y dumaan sa matinding weather. Isang buwan po na 4 na bagyo ay talagang matindi po. So ngayon po, weather lang. Bangon mga Oragon po tayo, bagyo lang po yung dumaan. Tayo po yung mga Oragon, kayang-kaya po natin yan. Basta bilisan natin ang pagbangon para makatulong. Kaya laging tinatanong po ng commercial ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? So pag nalaman po natin kung para kanino tayo bumabangon, mas magiging mabilis po at mas determinado or porsigido ang ating pagbangon. So pag nalaman natin kung para kanino tayo bumabangon, ngayon naman po alamin natin paano tayo makakabangon. Because we are living po in a times of uncertainty. Anong grabe, no? First time po in the history since 1951 po, sabi nun sa aking research, ang nagkaroon po ng ganitong kind of weather. Kahit po ang ating Pangulo hindi na alam kung ano ang gagawin, tinatawag po nilang climate change and so on. So yan po ang ating panahon ngayon. Kaya po, lahat naman po binabagyo, mayaman, mahirap, naga, or anong lugar man po, dinadaanan talaga yung mga dating hindi binabaha na ngayon. Ngayon po na nakikita natin ganyan na po ang sitwasyon, hindi natin kontrolado yung mga dumadating, mga unos. Hindi lang po physical na unos or nung bagyong physical, kundi pati po mga bagyo sa ating buhay. Talagang dumadating siya. Hindi natin siya kontrolado, pero po yung ating response, kontrolado natin. May magagawa po tayo. Ito nga po yung ating pag-uusapan ngayon. Paano tayo mabilis na makakabangon? Kasi sa panahon ngayon po talaga, kailangan natin bumangon. Especially po tayong mga Oragon. Basahin ko po ang sinasabi ng Mateo chapter 7, verse 21 to 27. Sabi po ng Panginoong Hesus, "Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagat nakatayo iyon sa bato." Verse 26 po, "Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na ito. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak." Doon po sa ating binasang teksto, mula po sa Mateo chapter 7, ay nagpapakita lamang po na lahat po ng tao, kay matalino, kay hangal, kay mayaman o mahirap, ay pwedeng daanan ng unos or ng bagyo. Dito nga po sabi, may ulan daw. Ang ulan po galing sa taas. May baha galing sa baba.
At meron na pong mga hangin galing po sa tagiliran or sa gilid. Ibig pong sabihin, ang problema po o mga bagyo ng buhay ay pwede pong dumating galing sa taas, galing sa baba, o galing sa gilid. Hindi natin siya maiiwasan. Pero po, sabi po dito, yung resulta daw po ay nakadepende sa atin. Parehas po binagyo yung dalawa, yung matalino po sa kayong hangal. Pero yung matalino, nakatayo siya sapagkat ang kanyang bahay ay nakatayo sa pundasyon na bato. So ngayon po, ang labanan po ay patibayan po at patatagan talaga. Kailangan po natin ngayon pa lamang mag-prepare. Hindi pa dumadating yung mga unos. Dapat nagpi-prepare na tayo. Iniisip na natin ano yung mga pwede natin gawin para patibayin una ang ating sarili, ang ating loob. Kasi pag nasira ang loob mo, hindi ka na makakakilos. Ngayon naman po sa ating buhay na punong-puno po ng mga pagsubok, kailangan po nating tumibay at tumatag. Para kahit ano pong dumating, makakatayo pa rin po tayo. At meron pong binigay ang ating Panginoon sa ating binasa kung paano po tayo madali makakabangon or magiging matibay po tayo, matatag na ang ating bahay po, ang ating buhay ay nakatayo sa pundasyon na bato. Para kahit ano man daw pong dumating, bagyo man yan, ulan, baha o malakas na hangin, pagkatapos nito, nakatayo pa rin po tayo. Kasi nga mga oragon po tayo. So nakita ko po dito, dalawang bagay lang po na nakita ko na napakahalaga na atin pong lubos matutunan para po makatayo tayo kahit ano man yung dumating na unos sa ating buhay. Yung una po, sinabi ng Panginoon, ang bawat nakikinig. So una po, yung ating mga tenga, ay napakahalaga sa panahon natin ngayon. Dapat po ito po yung season or yung panahon na kailangan mabilis po tayong makinig. Hindi lang po sa mga balita, kundi yung ating tenga po ay dapat mabilis makinig. Meron po tayong dalawang tenga at isang bibig para mas mabilis po tayong makinig kesa magsalita. So sa panahon po ngayon, kapag mabilis ka magsalita at di ka marunong makinig, isa ka po sa mga tatamaan. O kumbaga po pag tinamaan ay hindi makakabangon. So mahalaga po yan sa buhay po natin, matuto tayong maging responsive at hindi lamang reactive. So yan po. Ang matalinong tao po ay marunong makinig. Kaya nga po laging sinasabi nung teacher ko nung ako high school, shout out kaya Sir Midel. Sabi niya, one word is enough for a wise man. Isang word po is enough for a wise man. Kaya po pag halimbawa, pwede nating ilagay po sa ating panahon, especially sa mga barangay. Saludo po ako sa mga barangay officials na announce, mag-evacuate na, ay ayaw talaga mag-evacuate. At nung sabing kita ng kamatayan, naku po, di tatawag po. Kawawa naman po yung mga officials, susulong talaga sila. Kasi po hindi nakikinig. One word po is enough for a wise man. So ito po yung panahon na dapat mas mabilis po tayong makinig kesa magsalita. Okay po? So pakikinig po, number 1, issue po ng pakikinig. Pero po, reminder lang po, mag-ingat daw po tayo sa ating mga pinapakinggan. Hindi po lahat dapat pakinggan. Doon po tayo sa makakatulong, hindi sa makakalulong. Yung pong ating mga pinapakinggan, doon po sa makakatulong, hindi sa makakalulong. Kaya po nga po lagi ko pong ini-example, hindi ko po alam kung totoo din po dito sa lugar po ninyo. Pag chismis po, ang bilis sumagap. Pagkasiraan ng iba ang pinag-uusapan, ay napakaagap. Pero pag halimbawa, mga announcement na from barangay, mag-evacuate, mag-prepare ng ganito, may mangyayaring ganito, salita ng Diyos ang ibabahagi, ay hindi mo mahagilap. Huwag po tayong ganun. Ito po yung season ngayon na dapat marunong na tayong makinig ng tama. So yun po yung una. Pag tayo po natutong makinig, meron na po tayong 50% chance of winning. Para po kahit ano man dumating sa ating mga pagsubok, especially po sa mga kabataan ngayon, para ano man dumating sa ating mga bagyo ng buhay o unos ng buhay, makakabangon po tayo. Pinapatibay po ng ating pakikinig ang ating buhay. So matuto po tayong makinig. Kagaya po ngayon, matuto po tayong makinig. Una po yun. Pangalawa, sabi kanina, bawat nakikinig at nagsasagawa. So magkasama po ito. Parang pakpak ng ibon po, hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng marunong ka lang makinig, pero hindi ka naman gumagawa. So kailangan po makinig po tayo, tapos sumunod or kumilos po tayo. Kailangan, ito po yung season at panahon na kailangan din pong mabilis tayong sumunod at mabilis tayong kumilos. Ang tao po ngawa ng ngawa, madalas yun po ang walang ginagawa. Kaya i-evaluate natin ang ating sarili. Kung puro ka salita, puro ka comment, puro ka pambabash sa iba, isa pong indicator yan na baka wala ka kasing ginagawa.
Maging responsive po tayo, maging reactive. Ito po tanong, ano ba mga ginagawa mo? Yan po ang magdidetermine kung makakaahon ka sa mga darating na unos ng ating buhay o malulugmok. Depende po sa iyong mga ginagawa. Sabi nga po ng salita ng Diyos, kung anong iyong tinatanim, yan din po ang iyong aanihin. Masama po ang binubunga ng masamang gawain. Mabuti po ang binubunga ng mabuting gawain. So yun po ang ating gawin. Sabi nga po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May kailangan po tayong gawin. Pero kailangan po una makinig at tapos gumawa po tayo. Makakabangon po tayo or malulugmok, depende po sa dalawang yan. We are living po in a times, sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 3 verse 1, na weather lang po. In everything there is time and season. Yan po, may panahon daw po ng pagluha, may panahon ng pagtawa, may panahon po ng pagyakap, may panahon po ng pagkakagalit-galit, may panahon po ng pagtatanim, may panahon po ng pagbunot ng tanim or pag-ani. Ang bawat bagay po ay nangyayari ayon sa kanyang kapanahunan. So ngayon po, nasa panahon po tayo ng uncertainty na kailangan po natin maghanda. Ngayon po, dahil po ang buhay po ay punong-puno ng seasons or seasonings. Iba't iba po, para po yung cake po. Ang cake po ay, ang ingredients po ng cake ay iba-iba. Mayroon pong yeast, yung pampaalsa, may harina, may matamis, may chocolate, and so on, may icing. Pero po, pag separate silang tinikman mo isa-isa, kagaya po ng harina, wala man po atang pumapapak dito ng harina. Pag pinapak mo siya, hindi siya masarap. Pero kailangan siya ingredients ng cake para maging cake po yung cake. Nilalagay pa po sa pugon, mainit po ang pugon, hindi po masarap dun. Pero kailangan siyang dumaan sa prosesong ng pagluto para maging cake siya. So ang buhay po natin ay punong-puno po ng season or ng seasonings, iba't ibang season po. May panahon pong iiyak mo po yan. May panahon po ng masaya, maging masaya ka po. Ang atin pong buhay ay binubuo ng iba't ibang season. At basta po ang pangako ng Panginoon, sabi ng Ecclesiastes 3 verse 11, and God made everything beautiful in its time. Kagaya po nung cake, dumaan sa maraming proseso, iba't ibang lasa yung ingredients, pero pag pinagsama-sama, masarap na cake. Ganon din po ang ating buhay. Iba't ibang season, iba't ibang mga nararamdaman, iba't ibang mga pinagdaraanan. Pero pag tayo po ay nagtiwala sa proseso, no? Trust the process. Sabi nga po, tiwala tayo sa Panginoon. God made everything beautiful in its time. Makikita natin, maganda po ang ating buhay. Magandang buhay. So ngayon po, ano po ang pwede natin gawin? Knowing na ang ating pong buhay ay weather lang. May panahon po na masagana ka, may panahon naman na mahikahos, may panahon na mapayapa, may panahon na may mga bagyo talaga. Ano po yung pwede nating gawin at matutunan na dapat po natin pakinggan ngayon? May nakita po kong 3 things to learn or to prepare yourself. Kasi nga po, wala pong permanente sa mundo. Ang buhay po ay weather lang. Pwede nating sabihin, wala pong forever. So dapat po 3 bagay ang ating makita. Number 1 po, hopefully po, matandaan po natin ito. Number 1, gaano man kahirap at kabigat ang iyong dinadala, yan lamang po ay pansamantala. So yun po ang una. Hindi po laging may bagyo, hindi po laging may problema, hindi po laging iiyak ka. May panahon po na magiging masaya ka din naman. Hindi po sa habang panahon kang may problema, hindi po sa habang panahon na kalugmok ka, darating po ang panahon na makakaahon ka din. Gaano man daw po yun kahirap, yan lamang po ay pansamantala. Kaya wag daw po tayong mawawalan ng pag-asa. So number 1 po, do not lose hope. Pag dumadaan po tayo sa pagsubok, dumadaan ka lang dyan. Huwag mo yan tambayan. Dadaan lang po yan. Actually po, mayroon daw po tayong pinagdaraanan kasi mayroon po tayong patutunguhan. So isipin po natin, itong pinagdaraanan natin ngayon na pagsubok, dadaan lang po yan. Ano po, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay po, may pag-asa. Tandaan po natin yung hope, H-O-P-E. Hold on, pain ends. Hold on po tayo, pain ends. Matatapos din po kung ano man yung ating mga pinagdaraanan ngayon, kung ano yung ating mga problema. Huwag po nating tapusin ang ating buhay. Huwag po natin tapusin yung maganda nating mga ginagawa. Ituloy lang po natin. Ano po, huwag tayong bibitaw. Winners never quit and quitters never win. Mga uragon po tayo, pag dumaan tayo sa pagsubok, bangon uli. At bumabangon po tayo, dapat alam natin kung para kanino tayo bumabangon.
bumabangon po tayo para makatulong. Yun po yung sana po maging ating motivation sa atin pong pagbangon. So hold on po, pain ends. Hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon. Gaano man po kadilim ang gabi, may paparating pong umaga. So hindi po puro gabi ang buhay, may paparating pong umaga. Wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Sabi nga po ng Galatia 6:9, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So never give up po. Kaya po natin ito. Yun po yung una. Pangalawa po na kailangan nating matutunan po, maliban po sa huwag tayong susuko, yung pangalawa po, don't make permanent solution to temporary problems. Sabi ko po kanina, matatapos po yung problema, huwag pong tapusin yung buhay. Matatapos po yung problema, huwag pong tapusin ang buhay sa pamamagitan ng pagkalulong sa bisyo, sa sugal, sa alak, ganyan po. Kasi unti-unti mong tinatapos ang buhay mo pag ganyan. Ano man po yung problema, sa pamilya man po yan, sa physical, matatapos din po yan. Huwag nating tapusin ang ating buhay, huwag magpapakamatay. Ano, kagaya po nung COVID po, na yung balita, di ba dati, wala nang katapusan. Yung new normal, ganyan na talaga. Kaya marami po doon ang nawalan ng pag-asa, nagpakamatay. Huwag pong tapusin ang buhay. Matatapos po ang problema. Matatapos po ang gabi, makikita po natin ang umaga. So yun po yung ating gawin po. Kapag hindi na po natin kayang dibdibin ang ating problema, luhurin na. Kaya po tayo may tuhod para mas mabilis po tayong lumuhod kapag tayo may problema. May naalala po kong kwento. Ito po isang kwento nung sa pabula, si Akasha, si Mangga, saka si Kawayan. Si Akasha saka si Mangga po, nagbibidahan sila. Sabi nila, kasi may paparating pong bagyo, so binibida ng dalawa, sabi ni Akasha, ako ang pinakamalaki dito sa grupo natin at kayang-kaya ko anuman ng unos na dumating. Bagyong Pipito lang yan. Sunod naman po, sabi naman po ni Mangga, siya daw, ako matibay na ako, may bunga pa ako. So, mas kaya kong lagpasan ang anumang mga klaseng bagyo. Tapos nakita nila si Kawayan, pinagtawanan nila. Sabi nila, grabe, wala pang ang signal. Si Kawayan, nagbe-bend na. Ano po, dumating po yung bagyo. Pagdating po nung bagyo, yung dalawa po bungkal. Yung dalawa po nakatumba. At nagtataka sila, si Kawayan, hindi natumba. Ano po, ang sikreto lang po, si Kawayan, kaya niyang mag-bend. Kaya niyang lumuhod agad. Kunti pa lang yung hangin, lumuluhod na siya. Sana po tayong mga tao ngayon, especially po we are living in a season na full of uncertainties, full of kung ano-anong mga problema, dapat mas mabilis po tayong lumuhod ngayon. Ano po? Dapat mas mabilis po tayong lumuluhod ngayon. Mas tumitibay po ang mga taong marunong lumuhod sa buhay. Kagaya po ni Kawayan dun sa aking kwento. Kapag natuto po tayong mabilis mag-bend or lumuhod, mas mabilis din po tayong makakatayo. The more na mas nagtitigas-tigasan po tayo sa panahon ngayon, the more na mas madali tayong mabibreak or matutumba at mahirapan tayong tumayo. Yun po yung kwento kanina nung hangal na hindi na nakabangon. Ano po? So, yun po. Don't make permanent solution to temporary problems. Don't burn bridges. Sabi po ng aking uncle, nung ako po nag-Bible study sa kanila, don't burn bridges daw. Ngayon po may kakagalit-galit kayo sa mga mag-asawa po. Ngayon may mga sa pamilya, may mga sigalutan. Ngayon lang po yan. Darating po ang panahon magiging super sweet po kayo. So don't burn bridges. Wag mo palitan yung apelido mo. wag pong magsulian ng kandila. Darating pong panahon. Actually po itong mga bagyo, nakikita ko hinahayaan ng Panginoon para palambutin ang ating mga puso. Kasi sa mga ganito pong sitwasyon, yung mga magkakagalit nagtutulungan sila. Yung mga magkakaaway, they help hand in hand. So ganyan din po, may panahon po magkakagalit kayo, kaya wag pong pagparachismis ang iba kasi babawiin mo mga sinabi mo pa nagkabati kayo. Yun po do not burn bridges. Magsulog tayo ng kilay sa pag-aaral, pero wag tayo susunog ng mga tulay sa mga tao. Kasi po, no man is an island. Kailangan po natin ng tulong ng bawat isa. Ngayon, pwedeng hindi kayo okay, pero darating pong panahon, kakailanganin mo siya. So, do not burn bridges. And last po, pangatlo na hopefully atin pong makita at matutunan ay live at the moment. Dahil nga po, ang buhay ay weather lang, may panahon lang sa bawat bagay, walang permanente, wala pong forever. Ibig pong sabihin, live at the moment. Kung nasaan ka ngayon, gawin mo yung best mo. Kumbaga, be present. Marami po sa atin ang physically present but mentally absent pagdating sa pamilya,
pagdating sa pag-aaral, sa pagnegosyo, sa mga mabubuting bagay. Lagi kung ano-anong iniisip. At meron din po sa atin na nabubuhay pa rin sa nakaraan. Merong mga time machine. Ngayon po, ito po yung panahon to let go of our past para po mamuhay ka sa kasalukuyan. Be present. Kasi po, wala pong forever. Kung nasa season ka ngayon na nasa pamilya mo ikaw po, yakapin na yung magulang hanggat kaya pang yakapin. Magulang naman, yakapin pa yung anak hanggat kaya pang yakapin. Darating po ang panahon, kasi wala nga pong forever, hindi mo na sila mayayakap kahit gustuhin mo. Especially po nung COVID. Pansin niyo po nung COVID, di ka pwedeng magyakap. Mga disasters, naku po. Kasama mo lang, bukas, nawala na. Wala pong forever. So be present. Kung nasaan ka po ngayong season, i-enjoy mo po yung season mo. Sa mga kabataan po, kung nasa bahay niyo po kayo, wag gala ng gala. Wag puro barkada. Hindi po habang panahon kasama mo yung pamilya mo. Ganoon din naman po sa mga tatay, sa mga nanay dyan. Wag pong puro bisyo. Hindi niyo po laging kasama ang pamilya ninyo. Nanakawin po ng bisyo, kung sa mga kabataan naman, barkada, ang oras na dapat kasama mo ang pamilya mo. Wala pong forever. Learn to live at the moment. Do your best kung nasaan ka man po ngayon. Sulitin po ang bawat oras habang kasama po yung mga mahal natin sa buhay. Kasi po walang forever. Paghandaan po natin yan. Kaya ngayon pa lang, maging sweet na, i-enjoy na ang bawat isa. Kasi po wala pong forever. Darating po ang panahon. Pag hindi mo nagawa ang dapat mong gawin, hindi mo na siya magagawa. Hindi mo na siya kayang gawin po. So, napakahalaga po, live at the moment. Ngayon po, sa atin pong conclusion, ito po sikreto ng buhay na mula po sa ating Panginoon. Sa salita po ng Diyos sa Filipos chapter 4, verse 12 to 13. Ito po sabi po ni San Pablo, ang apostol po ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya po, alam ko kung paano maghikahos. So, apostol na po yun ha. Wala pong exempted dito kahit po nung titulo mo, status mo sa buhay. Ito nga po, apostolan ng Panginoon. Sabi niya, alam ko kung paano maghikahos. Naghihikahos din po pala. Lahat po ng tao dumadaan po sa paghihikahos. Alam ko rin kung paano managana. Okay po? Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay na ito. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutunan daw po ni San Pablo ang sikreto ng buhay. At yan po ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Si Kristo daw po ang sikreto. Yung pong kinento ko kanina na yung matalino ng tayo ng kanyang bahay sa bato, ang bato po ay sumisimbolo doon sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung bato ng ating buhay na dapat saligan natin po ng ating bahay, ng ating buhay, para po kahit anuman dumating na bagyo o unos, makakatayo po tayo. So, yung pong buhangin naman po dun sa kwento ay nagre-represent naman po ng mga bagay sa mundong ito na temporary. Okay po, wag nating isalig po ang ating buhay sa ating trabaho. Maganda po ang pamilya, pero hindi po laging kasama mo ang pamilya mo. Huwag mo dyan isalig ang buhay mo. Isalig mo po ang buhay mo sa ating Panginoon. Siya po ang matibay na pundasyon, ang bato na magpapatibay din po sa atin. Kaya sabi ni San Pablo, ano man daw ang pagdaanan niya, mamroblema man siya, masaya man siya, o umiiyak siya, hanggat na kay Kristo ka, may pag-asa ka. Yan po ang ating lesson ngayon pong araw na ito. Ang sekreto po ay nakay Kristo. Sabi nga po ng Roma chapter 10, verse 13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. One call away lang daw po ang ating Diyos. Ito po yung season at ito po yung panahon na dapat mabilis po tayong tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang problema po kasi natin madalas, kung kani-kanino tayo nakatingin, kung kani-kanino tayo tumatawag, kung kani-kanino tayo dumidepende ng ating buhay. Ano po? Ang kaligtasan po, ang sagot po sa ating mga pangangailangan ay mula po sa ating Diyos. Sa Kanya po tayo unang tumingin, sa Kanya po tayo unang tumawag. Kumbaga yung atin pong kasabihan dati na kapag nagigipit sa Bombay kumakapit, baguhin na po natin ngayon. Kapag nagigipit po tayo, sa Panginoon po tayo kumapit. One call away lang daw siya. Kailangan lang po natin matutong makinig at kumilos, tumawag sa Kanya.
Kagaya po ni San Pablo, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. As long as you have Christ, nasa iyo po ang Panginoon, kaya po natin ang lahat. Doon lang po tayo nagiging totoong oragon, pagkasama natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa iyong kabutihan. Masalamat po sa iyong salita na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, na anuman po ang dumating na unos na bagyo, nakakasigurado kami na ang pag-ibig mo hindi nagbago. Hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Gaano man kasakit po itong aming nararamdaman ngayon. Gaano man kasaklap yung aming dinatnan or dumating sa amin. Alam po namin ito po ay pansamantala lamang. Hindi po laging dilim ang buhay. Hindi po laging gabi. Meron pong umaga. Ngayon po, aming Panginoon, humihingi kami ng tulong sa iyo. Tulungan mo kami na mag-response ng maayos, Panginoon. Na wag naming tambayan yung aming pinagdaraanan, kundi daanan lang sa pamamagitan po ng una pakikinig sa iyong mga salita, sa mga tamang tao, at pakikinig, Panginoon, sa mga sinasabi mo, O Diyos, at pagsasagawa ng mga sinabi mo, pakikinig at pagsagawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas patibayin pa ang aming sarili, ang aming pamilya, para mas madali kami makabangon, nang sa gayon, makatulong po kami sa iba. One call away ka lang po. Kaya sa oras pong ito, on behalf po ng buong Camarines Sur, on behalf po ng lugar na ito, kami po'y tumatawag sa iyo. Humihingi po kami ng tulong at inaasahan pong pagpapagaling mo. Kagaya ng sinabi mo, Panginoon, if your people humble themselves, seek your face, turn away from their wicked ways, hallelujah, you will heal our prayers and heal our land. So right now, Lord, we are asking, heal us. Pagalingin mo, Panginoon, yung mga pusong nasugatan. Pagalingin mo, Panginoon, yung mga kabuhayan na nasira, Panginoon. Magkaroon po ng restoration. Panginoon, dalhin mo kami sa season na masagana naman po kami. Salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan mo kaming bumangon at magpatuloy, sapagkat alam namin na hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. O Diyos, Ama sa langit, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Gusto namin ikaw po maghari sa amin sa pamamagitan po ng aming pagkilala at pagtanggap sa iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Bigyan mo po kami ng bagong kaisipan. Bigyan mo kami ng bagong pananaw para sa bagong Bicolandia na iyong pinananahanan, pinaghaharian at lubos na pinagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. BBS FM